Dapat to, yung mga ganon, kung meron man silang page, diretso dapat yun sa website. Or diretso ho yun sa App Store para i-download yung apps. Ganun lang ho kadali yun. Pag yun dumiretso sa, sa mga messaging apps, matakot na ho kayo. Huwag niyo hong anahin. Huwag niyo na hong ituloy at ma-scam lang ho kayo. May nagtanong sa akin, "Good day, sir. Ask ko lang po, may karapatan ba mag-ask ng repayment ang OLP kahit hindi pa na-release yung loan? May hinihingi po kasi sila sa kasamahan ko na amount at more than 2 months na pero di pa niya binibigay. Reason nila, may repayment schedule na. If gusto i-cancel yung loan, magbayad daw ng maklear yung record at hindi malagay sa blacklist." Alright, napakagandang katanungan po nito, no? At maraming salamat po sa pagpapadala niyo ng katanungan. Pero bago natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Right. Ang sabi niyo po, no, yung inyong kasamahan, hinihingan ng repayment ng OLP, online lending platform, ano po, na kahit hindi pa na-release yung loan. Okay. Tapos, sabi nyo rito, more than 2 months na pero di pa nila binibigay. Ang reason daw nila, may repayment schedule na. Okay. Tapos, pagka gusto raw i-cancel, magbabayad daw para maklear yung record at hindi makasama sa blacklist. Okay. Scam po ito. Okay. Actually ho, maikwento ko lang saglit, no, na ano ho kami dyan, kumbaga, na-biktima ho kami niyan, yung namin, company namin, no. Nagpanggap na ginamit yung pangalan ng company namin. Okay? Pero ang transaction is through messaging apps. Okay? Ano ho yan, gawain ho yan ng mga scammer. No, ito legitimate scammer talaga. No, ang gagawin ho nila, no, maghahanap sila ng mga mga recorded online lending platforms, kaya yung sinabi nyo, OLP, no, mga recorded po na na kumpanya. Tapos magpapanggap sila na representante ho nito. Pero ho, yung transaction ho nila is using messaging apps. Okay? I-scamin ho kayo ng i-scamin yan. Kagaya ho nung ginagawa dito sa inyong kasamahan, no? Wala pang naibibigay na pera, no, pero sasabihin may repayment na. Napakalaki yung kalokohan nun eh. O di ho ba? Bakit ho kayong magbabayad ng amortization o ng repayment kung wala pa kayong natatanggap na loan? Di ho ba? Siguro po pwede yun. Ikakaltas yung yung amortization dun sa proceeds. Pwede yun. Pero yung kayo magbabayad or magpapadala ng pera sa kanila, scam yan. No? Ayan ho ang maraming modus na ganyan ngayon. Ginagamit ho nila yung mga messaging apps. Pagka ho sa messaging apps pinadala, no, tatandaan niyo po ito. Pag ho ang transaction is sa mga messaging apps, ay wag ho kayong maniniwala. Lalong-lalo na ho kung sila ay magpapadala ng sasabihin, kailangan magdeposito kayo ng ganitong amount o kailangan magpadala kayo ng ganitong amount. No? Wag niyo sa kayo nakakita, kayo ho ang nangangailangan. Oh. Tapos kayo ang kayo ang magpapadala ng pera sa kanila, ay napakalaking kalokohan ho niyan. Di ba? Ang dami na hong nabiktima niyan, no? Balik ko ho, no, yung sa amin ho kasi, no, ang nangyari kasi, finlag kami ni SEC, no, na ganun daw yung transaction na ginagawa namin. So sinagot ngayon namin, no, na abogado namin, na ang transaction namin is through our website. No, wala kaming transaction using messaging apps. O hindi nga namin tinatanong yung mga social media accounts ng mga kliyente namin eh. Nakikipag-transact pa kami sa sa mga messaging apps. Di ba? Ang labo naman nun. O di ba? Kami transaction namin through website. Kaya nga kami. Nagpa-record kami as a online lending platform eh. Kasi may website kami, wala kaming apps.
Okay? So, nabiktima rin ho kami dyan. So, ang gandaan ho doon, nung sinagot ho namin, bali wala na ho yung ano sa amin, yung, baga, nalinis ho yung pangalan namin. No? Kasi yung mga yan, yung mga scammer na yan, talagang akala nyo kung yung mga galawan, alam mo legitimate na mga empleyado. Magpapakita pa ho ng ID yan, no? May mga papakita pa pong mga awards, no? Matakot na kayo sa ganun, no? Ito pakakatandaan nyo, pagka ho yan is nakalagay recorded online lending platforms, no? Or yung sinatawag na ho na OLP. Hindi ho yan makikipag-transact through messaging apps, no? It's either ho yan makikipag-transact sa inyo using their applications or through their website, no? Ganun ho ang niyan, ang mangyayari diyan, no? At saka ang marketing ho niyan hindi ho sa sa messaging apps. Ang marketing ho niyan diyan kagaya sa mga social media. Okay? Kasi may tinatawag tayong SEO, no? So sila ho yung hindi ko masyado pang naiintindihan yung pinag-aaralan ko pa rin no? Kaya hindi ko ma-explain yung SEO. Basta ho sila yung search engine optimization something. Parang ganun ho. So i-advertise sila through social media. Pero ho, hindi yung transaction. Yung bang magko-communicate sa inyo kumbaga minessage nyo ho, no? Kasi ang nangyayari ho, dumaan sa feeds nyo. At itong senaryo dumaan sa feeds nyo, syempre kailangan nyo ng pera. Minessage nyo ngayon. Okay? Pagka ganun ho, no, matakot na kayo. Kasi pagka yung ang lang nila dun sa sa kanilang advertisement is through Messenger, matakot na kayo. No? Kasi scam yun definitely. No? Kasi pag sinabi niyo online lending platform, no, dapat yan may apps or web-based. Dalawa lang ho yan. Hindi ho yan gagamit ng messaging apps. Okay? At lalong-lalo ho na hindi ho magpapadeposito ng pera or magpapadala ng pera sa inyo. No? Scam ho yan. No? Wag niyo hong ituloy na. Okay? Talagang ang gagawin nila, kala mo legitimate, manghihingi ng requirement, application form din, no, manghihingi ng documentation, no. Ang dami hong tsaka ho yan, talagang ibibait kayo. Saan kayo nakakita magpapautang kaagad ng malaking halaga? Oh. Minimum yata niyan mga yan 50,000 pataas. Talagang ibibait kayo na-approve ho kayo. Let's say 100,000. Pero bago nyo makuha yung 100,000, kailangan nyo muna kasing mag-deposit ng ganitong halaga. No? Okay, kayo naman sa narinig nyo, malaking halaga Oh. Deposit kayo. Let's say sasabihin mag-deposit ho kayo ng 5,000. Una niya mababa muna. 5,000, 10,000 nandun na ang range niya. Kaya nagpadala kayo, ang sasabihin sa inyo, pag pinadala nyo ho yan, isasabay ho namin dun sa na-approve sa inyo. So kung 100,000 plus 10,000 let's say yung hiningi, di 110,000 ngayon daw ang matatanggap nyo. So, pupusta ako sa inyo, hindi nyo matatanggap nyo. Sasabihin nun, may pagkakamali ho kayong ibinigay. Mali ho yung last number ng bank account nyo. Ganun yan. Kahit tama naman. Oh. Ganun yung mga bugok na yan. Oh. Di ba? Tapos sasabihin niya, para ma-unlock yan, kailangan magpadala ho kayo ulit. So, tataasan na naman, di ka, dodoblehin yung 10,000, gagawin 20. Oh. Pero matatanggap nyo rin ho yun. Kasama ho yung nauna nyo. So, ibig sabihin, 130,000 daw ang makukuha nyo. Pag nagdeposito na naman kayo, todas na naman kayo nun. O, di 30 million na kayo. Di ba? Huwag ho niyong paniniwalaan yung mga gano'n. Scam ho yan. Huwag ho kayong kaagad sa mga ganyan. No? Ito ho ang pagka yan ho, registered online lending platform o registered OLP, kailangan ho yan, ang transaction dyan is through apps or through web-based o website. Yun lang po. No, huwag kayo makikipag-transact
using messaging apps. Sigurado ho yung scam yun. No, lalo kung manghihingi nga ho ng pera. Ala na ho kayong habol doon. Ang hirap kung hanapin yung mga yan. No? Ito nga lang ho mga abusadong online lending apps eh. Ang hirap kong hagilapin. Lalo ho yan. Messaging apps. Oh, paano nyo ho ititrace yan? Oh. Para lang ho talaga manlalahong bula yung padadala nyo sa kanilang pera. Lagi nyo ho pakakatandaan. Pagka kayo ho ang nanghihiram, hindi ho dapat kayo nagpapadala ng pera. No, kasi ho, kung kailangan man po ng advance or ng sasabihin nila ng processing fee, ay di ikaltas nila dun sa loan. Oh, bakit kailangan nyo magpadala ng pera? Di ho ba? Ganun lang ho kasimple yun. No, wag ho kayong magpapadala sa tamis ng salita ng mga bugok na yan. No, yan ho scam. Wala na ho talaga kayong magagawa yan. Napakahirap pong hanapin. No, ulitin ko, kung itong mga abusadong online lending apps na to, ang hirap po i-trace, lalo ho yan. No? Ang modus talaga niyan, maghahagilap po yan ng mga legitimate, no, na nakalista ho talaga, recorded online lending platform. Magpapanggap sila. Ayan, i-scamin na ho kayo niyang mga yan. No? Pakakaiwasan niyo po. Kasi talagang, naku, wala na hong balik yung pera ninyo na yan. Instead ho, nakakala nyo makakahiram kayo, hindi ho, mababaon lang ho kayo. Maski ho siguro na itatabi nyo, magagamit nyo o makakapangutang pa kayo sa ibang tao. Magkakabaon-baon ho talaga kayo. No? Kaya huwag niyo ho silang huwag niyo ho silang tangkilikin o ni tignan. Pag yung mga gano'n, nagdadaan sa feeds nyo, tapos pag kinilik nyo, puro message lang, awag. Dapat to, yung mga gano'n, kung meron man silang page, diretso dapat yun sa website. Or diretso ho yun sa App Store para i-download yung apps. Ganun lang ho kadali yun. Pag yun dumiretso sa sa mga messaging apps, matakot na ho kayo. Huwag niyo hong huwag niyo na hong ituloy at ma-scam lang ho kayo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po kayo at pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.